Isa ang karpa sa malaki ang potensyal upang pagkakitaan sa pamamagitan ng pagculture nito sa mga fish cages at fish ponds gaya ng tilapia at bangus. Ang teknolohiya ng pagpaparami at pag-aalaga ng common carp ay na-establish noong 1990s sa BFAR NIFTC sa Tanay Rizal at sa iba pang BFAR centers kasama na ang FFRDC sa Batangas. Layunin ng teknolohiya na maparami ang produksyon ng karpa at maipagkaloob sa mga interesadong mag-aalaga nito. Upang ipakilala at mas maengganyo ang mga maliliit na mangingisda na mag-aalaga ng karpa, ang National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI, kabalikat ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 4A at sa pondo ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DA-BAR, ipinatupad ang proyekto na Improved Production of Common Carp throughout scaling of the grow-out protocols sa lalawigan ng Laguna at Rizal. Sa proyektong ito, 6 na cage operators sa Laguna de Bay at 16 na fish pond co-operators ang napiling pagkalooban ng similya, feeds, mga materyales sa paggawa ng cages, at mga kagamitan para sa pagpe-prepare ng pond gaya ng T-seed, apog at abono. Dahil nga po dumating yung project po ng NFRDI, malaki pong tulong ito sa amin kasi po sa amin, mas malimit po dito kasi nagpapalayan. Binigyan kami ng pingyusling, mga pakain, at meron din apog at binipontisya. Lahat ng pumara binigay sa amin para sa kanya yung mas maganda na pag magpawali ng itong karpa. Similya ng karpa. Kasunod na nun ang mga kinakailangang patuka. Yung una yung abuno, mga ipot ng manok. Saka yung patuka na pinamimigay namin sa nakakuha ng similya. Masubukan. Libre ang similya. Kaya tinry ko na din at the same time kasi meron naman din lugar para sa kanya. Malaking tulong po sa amin dahil nabigyan po kami ng mga libreng fingerlings, libreng pakain po, at saka po marami pong assistant na ibinibigay po sa amin. Bago magsimula ang rearing period, tinuruan ng mga co-operators ang tamang pag-aalaga ng karpa gaya ng pond preparation, tamang pag-aalaga at pagpapakain at pagtala ng mga datos, obserbasyon at gasto sa araw-araw. Nung pong kunay po kami ng NFRDI na mag-karpa, ay marami pong sumubok. Nakakantinan na ako noon, nung kami unang-una pa ako. Kaya medyo kami ganun sa tilapia. Ngayon lang itong karpang ito. Tinatayang umabot sa 3.5 metric tonelada ang na-harvest ng mga fish pond co-operators pagkatapos ng 8 hanggang 10 buwan na pag-aalaga. Pinakamataas na tala ng kinita ng isang fish pond co-operator ay umabot ng 58,000 pesos. Ay, nung medyo ko, nagbenta na rin ako nung isang fish yata noon. Yun, ibenta ko. Magkano pong naibenta niyo doon? Ang presyo sa akin, ang binili sa amin noon ay 130 lang noon. Inaabot yata lang, hindi pa lang marami, mga 5 kilo lang, mga tumisting lang noon nung panahon yun. Yung ako'y tumisting. Bali po ang benta po namin ay 105 po per kilo. 150 po per kilo. Ayon naman sa mga fish cage co-operators, mabagal ang paglaki ng karpa sa fish cage dahil sa mataas na stocking density at limitado lamang ang pagpapakain dito. Ang ating pong karpa na inaalagaan ay medyo mabagal po ang paglaki. Unang-una, naging pangit po yung tubig natin dito sa loob ng Laguna. Obserbasyon natin, doon sa naging kasamahan natin na binigyan ng karpa about sa isla sa loob, medyo maganda yung paglaki. Kaya ang diferensya ay malayo. Dito medyo maliliit pa. Siguro naman banda-banda lalaki rin pagka
Kumpara sa fish cage, mas angkop na palakihin ang mga karpa sa fish pond. Bagamat hindi na pagkakitaan ng mga fish cage operators ang pag-aalaga ng karpa, malaki pa rin ang tulong na naibigay ng proyekto gaya ng fish cages na pwede nilang magamit sa pag-aalaga ng ibang isda gaya ng tilapia at bangus. Gusto ipagpatuloy, sa akin ay maganda yun, sa akin na akin eh. Total, meron akong lagay ng karpa, di mas maganda tuloy-tuloy sa akin. Malaking pabor sa akin yun. Pagod sa alaman, ay di meron pa akong lagay sa karpa, ganyan no. Pag po siguro talagang idedire-diretso po ito, malaki po siguro ang pagkakakitaan. So balak niyo po idiretso ito. Ay, Tatak na pre. kung po yung pagkakaloob ni na ma'am, ay okay po. Pwede po ito magdire-diretso. Kahit po mag-expand pa po. Kahit expand ko pa po. Ayos po naman sa kanila, katulad ng ilan na nakapagbenta na, nakapaghango sila ng kumita sila. Sa akin, balak ko na yun, medyo parami siya, para maganda yun, maganda medyo kami dagdaga, ano yun, yung panghanap buhay para karagdaga sa amin. Kalilibang din sa amin. Yun ako yung medyo senior, di nalilibang yung pagpapakain ng aming karpangyan. Sa pamamagitan ng proyekto, nagkaroon ng basihan para sa pag-identify ng mga suitable sites para sa pag-aalaga ng karpa sa Laguna at Rizal. Ang mga impormasyong nakalap sa proyekto ay magagamit upang mapagtibay at ma-establish ang merkado para sa karpa. Kami po ay nagpapasalamat sa nagbigay po sa amin ng ganong klaseng biyaya sa aming barangay. Marami po kami natulungan ng mga walang hanap buhay na naging libangan ay sa bukid at sa palasyaan. Ito ay malaking tulong sa amin. Lubos-lubos na nagpapasalamat ako sa mga nangasiwa nito at sa mga recorder na nagbigay sila na naging paraan para ako'y maging isang na membro nila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa proyekto po ng NFRDI para po sa aming mga operator dito po sa Mayhay, Laguna. Una-una po kay Ma'am Janet, maraming salamat po. Sa kanila pong mga kasamahan, maraming salamat po dahil po napagkalooban po ang aming bayan ng ganito pong klaseng proyekto na malaking may tulong para po sa aking mga kabarangay. At bilang po ng barangay po ng barangay na ito ay ako po nagpapasalamat po sa NFDI para po sa aking mga kasamahan. Gayon din po, ako po yung nagpapasalamat din po sa DA Bar na sa pagpupundo po nila sa amin pong project. At ito po ay malaking naitulong po sa amin.